Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat at sa ating lahat. Sharing na naman po tayo ngayong umagang ito. Muli nating ihanda ang ating mga puso at isipan sa ating pakikinig ng salita ng ating Diyos. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, una nagpapasalamat kami Lord dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman po ulit ng aming mga buhay. Lalo-lalo na ang pagkakataon na makapakinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, muli mo po kaming samahan, gabayan, upang lubusan namin itong maintindihan at mag-focus po kami sa pakikinig ng iyong mga salita. Lord, muli mo po akong samahan, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming pong ulit salamat Lord dahil I believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, at inaangkin ko na po, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin Lord. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi na Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ay narito na po sa chapter 25 at ito po ay part 2. Pero bago tayo mag-start, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click din ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload ng mga videos po. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, kahapon ng umaga na umpisahan natin yung chapter 25 nga na una bumagsak ang Jerusalem. Pangalawa, winasak ang templo. At doon nga mga kapatid, winasak niya Nebuzaradan ang templo at pinagkukuha yung mga mahalagang bagay doon sa templo ng ating Diyos. No? Sa panahon na yon, yung mga bronze, gold, no? Kung ano-anong mga gamit na importante doon sa templo ni Lord ay kinuha nga at binihag ang mga taong naroon. Lahat, no? At yung mga sundalo, yung mga mayayaman, lahat binihag ito. At si Sedekia nga, si King Sedekia ay kanila ring binihag. No? Sinabi pa rito, pinagpapatay ang mga anak at dinukot pa yung mata ni Haring Sedekia. At ngayon po, dito po sa part 2 at last ng second king na po ito. Mag-umpisa na po tayo. Sabi sa verse 18, ito po ay may pamagat na binihag sa Babylonia ang mga taga-Juda. Bukod pa sa mga naunang bihag, binihag ni rin ni Nebuzaradan si Seraya na high priest, si Sipanya na assistant priest at ang tatlong guards ng pinto ng templo. Kinuha niya mula sa city ang isang commander ng mga sundalo at sabi rito, 5 advisor ng hari na naiwan pa sa city. Sabi pa rito, kinuha niya rin ang sekretary na may hawak ng record ng mga sundalo at ang 16 na lalaking nakita niya sa loob ng city. Dinala silang lahat ni Nebuzaradan. Sabi rito, sa hari ng Babylonia na nasa Ribla. Pinatay sila ng hari ng Babylonia sa Ribla sa lupain ng Hamat.
Kaya naging bihag ang mga taga-Juda at naalis sila sa sarili nilang lupain. Sabi pa rito, verse 22, naging governor ng Juda si Gedalia o Gedalia. Inappoint ni King Nebuchadnezzar si Gedalia na anak ni Ahikam at apo ni Shephan bilang gobernador ng mga taong naiwan ng hari ng Babylonia sa Juda. Nang malaman ito ng lahat ng leader, sabi rito, ng mga army sa di sumuko sa Babylonia, pinuntahan nila si Gedalia sa Mispa. Ang mga officer na ito ay sina Ismael na anak ni Netania, Jonathan na anak ni Keria, Seraya na anak ni Tahumet na taga Netopa at Zenania na taga Maaka. Nangako si Gedalia sa kanila at sa mga sundalo nila, huwag kayong, sabi dito, huwag kayong matakot sa mga opisyal na taga Babylonia. Manirahan kayo rito, mag-serve kayo sa hari ng Babylonia at maging maayos ang lahat, at magiging maayos ang lahat sa inyo. At verse 25, pero nung ikapitong buwan, dumating si Ismael na anak ni Netania, apo ni Elishama, at mula sa angkan ng hari, may kasama siyang 10 lalaki. Sinugod nila at pinatay si Gedalia, pati ang mga Israelites at ang mga Babylonians. Nakasama nito sa Mispa. Kaya umalis ang lahat ng tao doon. Mahirap man o mayaman, pati na ang mga officers ng army. Pumunta sila sa Egypt kasi natakot sila sa mga Babylonians. Verse 27, pinalaya si Jehoiachin mula sa kulungan. Sa ika-37 ng taon, pagkakabihag ni King Jehoiachin ng Juda sa ika-27 na araw ng ika-12 ng buwan, nagmagandang loob sa kanya si King Evil-Merodach. Pangalan, si King Evil-Merodach ng Babylonia, at pinalaya siya. Nangyari ito nung unang taon ng paghahari ni Evil-Merodach. Naging mabuti ang trato ni Evil-Merodach kay Jehoiachin at binigyan siya ng mas mataas na karangalan kesa sa ibang haring binihag din ng Babylonia. At 29, pinayagan si Jehoiachin na hubarin ang damit niyang pangpreso hanggang sa mamatay siya. Araw-araw siyang kasalo ng hari ng Babylonia tuwing kumakain. Binigyan din siya ng allowance ng hari para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. At yan nga po ang katapusan ng pangalawang hari, mga kapatid. Dito makikita natin na talagang nagkagulo. Diba? Nabihag na, sinira na yung templo ni Lord, ninakawan pa ito, maraming nabihag. At may inassign nga si Nebuchadnezzar na gobernador, pero nagkagulo pa rin, pinatay pa rin siya. Pinatay yung mga army roon, pati yung mga Babylonians, at nag-alisan ang mga taong yun dahil sa takot. At kay haring si Zedekia naman, nang maging hari nga si Evil, pangalan pa lang nakakatakot na Evil-Merodach, ay pinalaya naman si haring si Zedekia. Pero nandun pa rin siya. Pwedeng tanggalin na yung damit pang kulungan, at nakakasalo siya nung haring Evil-Merodach nga. Binigyan pa siya, sabi rito, binigyan pa siya ng allowance para sa kanyang pangangailangan. Medyo sa huli, medyo naging maganda yung kanyang buhay. Pero yung kanyang kaharian, nagkagulo, nawasak, dahil
sa mga ginawa rin niya, sa mga kasamaan, sa kasalanan, sa hindi pagsunod sa Diyos. Nagulo pa rin ang buhay niya. Sa atin din mga kapatid, sa umagang ito, hindi talaga magiging maayos ang lahat kung hindi tayo susunod sa Diyos, kung hindi tayo magpapatuloy sa paggawa ng kabutihan. Hindi magiging maayos ang lahat. Pero ang lahat ng ating nagawa noon pa hanggang ngayon, kung talaga magsisisi tayo sa ating Diyos, hihingi ng kapatawaran, patatawarin tayo ng Diyos. Ngunit huwag na nating balikan ang mga kasalanan. Magpatuloy tayo na magmahal, magpatawad, magpakumbaba, tumulong na kahit ikaw pa yung nangangailangan, dahil yan ang inuutos ng Diyos. At yung mag-serve sa Kanya, mag-ayag ng Kanyang salita, yan ang dapat nating gawin dito. Yan ang inuutos ng Diyos sa ating lahat. Tandaan natin mga kapatid, lahat nakikita ng Diyos, lahat naririnig ng Diyos. Anuman ang iyong panalangin, makakarating yan sa Kanya. Kaya kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran, patatawarin ka niya. Hihingi ka ng kaayusan, ng buhay, tulong, gabay, ipagkakaloob niya ito. Basta sumunod lang tayo sa Kanya. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig at salamat natapos na natin ang 2 Kings mga kapatid. Salamat din sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Kayo din sa inyong puso kung ano ang gusto niyong sabihin. Ngayong umagang ito, I believe na narito ang Diyos. Alam ko nakikinig siya. Magsiupo tayo. Yes, O God, Father God, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Pinasasalamatan ka namin, Lord God, dahil nakatapos na naman kami ng isang aklat dito sa Biblia, Lord. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pagturo mo sa amin. Salamat sa mga inuutos mo sa amin, Lord. And I pray na huwag mo po kaming iwanan. Tulungan mo kami, gabayan palagi at turuan upang makasunod po kami sa iyong mga sinasabi at inuutos sa aming lahat. Salamat, Lord, sa pagkakataong hindi ito na binigay mo po sa akin para mag-share, Lord, ng iyong mga salita. Hanggang sa mga susunod kong sharing, Lord, huwag mo po akong pabayaan, hindi iwanan, Lord God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming pong ulit salamat sa lahat, Lord, sa pagsama mo po sa amin dito ngayong umagang ito. At nagpapasalamat din ako sa pagpapatawad mo po sa aming mga kasalanan. Sa pagbigay pa rin ng mga biyaya kahit na kami madalas at patuloy na nagkakasala. Pero nandyan ka pa rin para magpatawad, para tumulong, igabay kami at turuan, Lord God, at pagpalain kami. Salamat sa lahat, Lord. Salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat sa pag-ayos mo ng bawat pamilyang nasira. Salamat sa pag-ayos mo ng bawat bansa. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Thank you for everything, Lord God. For all the blessings, guidance and protection at sa katagumpayan ng aming gawain at ng aming buhay. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat dahil nandyan siya palagi para sa atin. Salamat din sa inyo mga kapatid hanggang sa muli na aking sharing. I pray na nandyan kayo at madagdagan kayo sa pakikinig na mga nakikinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.